Okay, welcome back sa ating Night Shift Ballers After Dark podcast. Ang third episode natin, ang first guest natin walang iba kundi si Anthony. Yeah, pre. Boss, musta? Ayos lang, pre. So si Anthony, isa siya sa mga OG ng Night Shift Ballers nung nag-start pa kami ng 9:30 PM nung 2023 sa Eagle Sports bago siya maging kapitan ng barko. So, Anthony, dahil sabi nga natin na naging kapitan ka ng barko, sa barko ba may basketball? Wala, pre. Wala? Malit lang yung barko namin. Wala, malit. Dumaong. So, dumaong. Nung crew ako, 3 months akong sasampa, 1 month ako pupunta dito. Oo. Pero every week kami tumatabi. Every week. Kailangan namin i-dispose yung product namin ng every week. Fresh Every kasi. week. Oo. So, every week dapat may madaungan kayo, ganyan? Oo. So, kapag dumadaong kayo, gano'n kayo katagal? Saglit lang, pre. Minsan, 12 hours. 12 hours Depende sa tide. Kasi minsan papasok kami, hindi na kami yung kalabas, low tide na. Low tide. So, minsan, 24 hours, ganun lang. Wala na, balik. Pagkatapos doon, balik na naman. Balik ulit kayo. So, parang sasabi mo na mabilis lang, wala kang time na gumala, ganyan. Wala. Parang, lang, bibili lang ng pagkain. Yun lang. Yung supply namin sa 1 week. Doon sa supply ng barko. Oo. So, parang mabilis na, na mabilis taong. lang, mula lang. Parang, lang, parang nag-CR ka nga lang. Ganyan lang. Laging official na ako. 2 months, sasakay sa barko, 2 months din na bababa. So, parang ganun din ngayon. Parang ganun din. So, 2 months nasa barko ka, 2 months na. Dito. Umuwi ako dito kasi hindi si Mrs. Saan ang pinakamalayo mong narating sa dito pagbabarko? Ay, nung nasa ibang bansa ako, pumunta rin kami ng Taiwan, Japan, ganon. Taiwan, Japan? Nag-Europe kayo? Hindi ako nag-Europe eh. New Zealand, parte ng US. Pero minsan nakakalaro yung basketball doon. Kasi meron kami off na mga 2 days, 3 days, gano'n. May mga kilala kami Pilipino, sinasama kami. Pero kami lang kasama sa barko. Parang nagbabasketball o karamihan? Kahit matanda, karamihan talaga adik basketball. Kasi may nakikita ako sa Facebook, parang sa barko may mga court, di ba? Meron din sa inyo? Wala sa amin noon. Wala kasi maliit lang yung barko. So ano yung pinakamalaking barko na hawakan mo? Nung nasa New Zealand ako. New Zealand. Yun, may mga court yun o wala? Wala din, pero mas malaki kaysa dito. Malilit kasi dito eh. Okay. Tapos doon kasi, 20 plus yung crew. Dito, lang, 5 lang kami sa barko. 5 lang. Kunyari, di ba, nung 2 months kayo nandito sa, bakasyon, anong ginagawa mo? Wala. Nung wala pa kaming anak ni Mrs. Ako? Wala. Jogging, Jogging, papasok si Mrs. Atid lang, jogging ako kada umaga, ganun. Nung nag-start ba tayo ng Night Shift Ballers, Mrs. mo na si ate o? Hindi pa kami kasal. Hindi pa kasal. Kami 24. 24, tama. Kasi lagi ka nagbabasketball, di ba? Lagi nagbabasketball. Kahit saan na lang ako nagpupunta basketball. Kalaro lang. Tapos minsan sinasamahan niya ako. Kahit dalawa lang kami nag-shoot. Time na nasa Logan Garden tayo, di ba? Oo, doon. Nandun, may nagbibideo si ate sa'yo, di ba? Siya lang nagbibideo. Kasi lang. First time ko lang noon. First time. Mabuti pinapayagan ka dati na 9:30 PM, basketball pa rin. Suportado talaga. Sabi ko sa kanya, kahit nung bata pa, basketball na talaga. Basketball. So yung wala siyang say dyan na basta mag-basketball ka, pag nandito ka, bakasyon, wala sa kanya. Pero nung dumating na si baby, limit na. Musta naman yun? Kasi may baby ka na, di ba? Anong ginagawa mo para makapag-basketball? Wala talaga, di ako naglalaro. Di ka naglalaro. Tapos, sakto na yung, sa top. Sa top. So, nagpaalam ako nun. Nagpaalam ka lang. Ba yun? Yung semifinals yata yun. Hindi ako napayagan. Kaya natalo kami. So, hindi ka nakapaglaro? Hindi. Pero okay lang yun. Ganun talaga. Pero may condition ba si ate bago ka maglaro? Wala. Kumbaga, kapag sinabi niyang hindi na. Hindi ka pumipilit na. Pwede nung gano'n, hindi ka namimilit ka. Pero ngayon kasi, kakalaro ko ngayon. Dito si Nana, yung mother ko. Dumating na. Kailangan ka babalik ulit sa Sa Sunday na. Sa Sunday na? Tapos babalik February na. Saan? Papunta? Saan? Sa Western Australia. Ganun ba lagi ang mo? Yung... Parang, kaya pag nagbabakasyon ako dito, pre, parang umuwi rin ako sa Pinas kasi 5 hours dito hanggang port. Tapos sa port, hanggang sunta final destination ko, 2 hours pa. 2 hours. So parang, Pinas lang din na... Parang ganun. Kailan ka uling umuwi sa Pinas? Last year.
Last year. Sa Pilas ba nakipagpustahan ka? Oo. Pustahan. Nung bata pa ako basketball na talaga. Elementary pa lang, dumadayo na kami. Pustahan talaga. Pinakamalaking pustahan nung high school, tsaka college na. Kasi, pag walang pasok, Sabado-Linggo, may sumusundo sa akin. Umuwi ako sa bahay, hapon na. Pero nung umuwi ka last year, kasama hindi ako nakalaro. Hindi ka nakalaro. Busy, line busy. Pero gusto mo maglaro? Hindi ka inaya na, uy, Anthony! Ano matawag sa'yo doon sa ano? Anthony, laro tayo. Gayon, wala? Wala. Kasi, alam nila busy. Tsaka nag-gender reveal. Nag-gender reveal. Busy din. Busy. Kasi anong ginagawa mo para maging condition pa rin sa laro? Doon na talaga. Nag-workout? Hindi naman ako nag-workout. Basta mag-jogging lang ako. Jogging lang talaga kasi kahit di ka pa yagan mag-basketball, basta makapag-jogging ka ganyan. Malaki ang chance sa barko eh. Hindi naman ako nag-barko, bakit? Pero, pag gusto umuwi ako, nakikita ako ng mga kasama, oy, ginagawa mo, wala kondisyon. Nagja-jogging. Kaya kondisyon ko pa rin, no? Kahit kapitan ka na sa barko, di ba? Kahit matanda na. Okay pa rin. Ilang taon na ba? 41. 41 ka na? Alam mo, magkaitakan lang tayo. 1984. Pinapanood mo ba yung mga laro dito? Lagi akong Lagi ka na, support. Basta may nag-live. Minsan nga, nagtatanong ako, pag walang live to, hinahanap ko. Di ba? Ito lang live. Nasa na ako nun? Nasa barko ka nun? Hospital. Nasa hospital. Walang live. Nasa YouTube pala. Nasa YouTube. Hindi rin ako nakapunta. Ayun. Pero at least, nakapanood ka. Lagi. Ano yung favorite team mo? Sabi natin, di ba, sa SBC, wala kang team. Ano yung favorite team mo? Lagi mo pinapanood? Sa SBC? Doms. Kapag Doms nanonood, naglalaro, sunod ka. Sisig, mga paborito mo. Ano yung sa tingin mo na yung last season, di ba? Lagi ka nanonood. Ano yung sa tingin mong nangyari sa Doms? Bakit natalo nung semis? Umiyak si Andre. Lang yun. Nawala lang sila sa focus. Nawala sa focus. Lamang na lamang nila eh. Yung ngayon, pre, nawala sa focus. Taka, parang hindi sila nagkaintindihan na nila. Saka yung mga last shot nila, talagang hindi mo mapasok. Talagang nanonood ka ng laro ng Doms. Doms, okay. So, syempre, sisig. Nanonood ka rin sa sisig. Ano naman nangyari sa sisig ng quarterfinals sa tingin mo? Yun din. Ganon din sa sisig. Nawala depensa. Yung sa akin lang, pre. Nawala sa depensa. Syempre, fan ka nila eh. Nawala sa depensa, yun lang. So, tsaka hindi lang pumapasok yung panguli. Kahit si Julian. Si Julian. Hindi na yun. Diba? Kilala niyo ang mga players ng mga dalawang teams yan. Naalala mo, boss, nung gumagawa pa lang tayo ng SBC, tinanong kita kung gusto mong gumawa ng team. Naalala mo. Kaso, yun nga, alam ko, nagbabarko ka na nun. Diba? Sa tingin mo, nung inaya kita ng SBC, sa tingin mo ba magiging ganito yung liga natin? Hindi. Di ba? Pero nagulat na lang ako na biglang, di ba, nung una konti lang yung... konti lang. Tapos, 8 teams lang. Tapos sumunod na. Tapos biglang nag-boom na talaga. Sabi ko, parang na talaga. Nag-full on. Ay, sabi ko kay Mrs., manonood ako. Ay, hindi ako maglalaro. Manonood ako kay KD. Support lang tayo. That's good kasi, diba, ito ang hindi ko laging makakalimutan yung mga unang naglaro sa night shift ball. Isa ka doon, di ba? Nagdadala ko 5, 4. Di ba? Kapag konti lang. Sabi, magdala ka namin. Lahat ng pinsan ko, kasama ko sa bahay. Niyaya ko. Sabi ko, kahit hindi kayo marunong, tara. Di ba? Kaya one of the OGs yan si Anthony. So, Anthony, bago maglaro, any shoutout sa shoutout sa mga taga-Ilocos, sa Pinili, tsaka sa mami ko nandito ngayon, shout out. Tsaka kay Mrs. tsaka sa baby. Thank you so much, boss. Thank you so much. Ito ang second guest natin. Walang iba. The Hezi Hans Gomez Santos. Thank you, guys. Thank you for inviting me. Welcome sa ating Night Shift Ballers After Dark podcast. What's up, guys? What's good? So, Hans, nung sumali ka sa Liga, third season na, no? Third season sa Doms ka. Anong masasabi mo sa first season mo sa SBC? Different level, bro. Kasi nakasali na sa dating liga, teammate pa nga. Pero SBL. Iba yung level ko parang di lang basketball talaga yung focus mo. More on talagang ginagano mo yung community ng mga Pilipinas dito. Tas, more than just a basketball game pa dun sa nakita ko first season. Kaya every time, pag nung
di ko to na-experience sa dating liga, pero ngayon sa SBC, lagi ako may hinihintay every Sunday, tas during weekdays, laging topic namin, SBC. So, yeah, good, it's pretty good league, man. Talagang seryoso. Seryoso talaga. I-grade mo yung sarili mo nung first season mo sa Doms. Wala ko yan. Wala ako sa condition nun, guys. Honestly, alam mo naman, lumawa talaga ako nun. Pero it's good to be back, you know. Kaya, lagi ako nasa mga social games ngayon. Nagpapakondisyon for the upcoming leagues. Pero nakikita ko sa sarili ko ba, nag-improve kasi, from first season to third season, like, nung first season, wala ako sa mga stats, pero nung second season, parang, doon ko na nakikita yung... Masasabi mo ba nung season 4, andun ka na sa peak mo o wala pa? Getting there. Kasi nung kakampi kita sa SBL, first 5 ka, diba? First 5. Tapos every time na bumabato ako sa triple, siguro sa 8 binabato mo, 6 pumapasok. Diba? Ganon yung shooting ni Hans dati. Pero ngayon, kasi nung season 3, alam ko, wala ka sa condition kasi kakabalik mo na sa basketball. Nung season 4, medyo nandun na eh. Sa tingin mo, anong kailangan mong gawin para mabalik yon sa season 5? Talagang training lang, tas getting back into fitness ko. Kasi ngayon, nabibigatan na ako sa sarili ko. Tas busy na din. Pero, yun lang, talagang training lang, tapos get to know my new teammates talaga. Kasi yun talaga parang nagpapaboost ng confidence ko din eh. Yung hype ng teammates, tas teamwork talaga. So yung dati diba, night shift ka dati, diba? Nag-night shift ka? Oo, doon talaga. Nung nag-night shift sa work ka, tumigil ba yung basketball mo? Oh, bro, like, kasi yung karamihan ng social game natin, mga 6 p.m. onwards yun. Tas, yun, yung schedule ko nun, 2 p.m. to 11, kaya wala talaga. Yung basketball ko lang nun, which is yung first season, Sunday lang, kaya wala talaga akong activity in the weekends. So, kaya nabigatan ako nun eh. I heard parang nahirapan ka sa night shift mismo. Night shift na work mismo. Kaya ngayon, nag-morning shift na. So, ano yung pinagkaiba? Sabihin natin sa kondisyon ng katawan para mag-basketball. Ano yung pinagkaiba from night shift or from morning shift lang? Sa akin, mas pipiliin ko talaga morning shift, Chris, kasi, you get to wake up early. The more you rise early, parang ibang feeling, whereas pag night shift ka, late tulog mo, late gising mo. Whereas, morning shift talagang energetic ka throughout the day. Tas, madami ka kapang magagawa, masisingin mo pa basketball gym, kaya mas prefer ko talaga yung morning. Normal ka pag morning shift. Pag night shift, zombie. Oo, yun talaga. Kaya, tawag nila mga graveyard. Graveyard, kaya sinasabi graveyard shift. So, alam naman natin lahat na nag-vlog ka na ngayon. Ano yung reason bakit ka na-push mag-vlog? Actually, guys, shout out to Hezi. Kaya ako nag-vlog. Noong una talaga ako is, gusto lang, trip lang ba? Talagang to make memories, ganon. Pero ngayon, sa daming nakita kong supporta from sa tropa ko, mga bagong supporta, ganon. Parang napupush ako na ma-motivate, na gumawa pa, tas i-elevate pa yung craft ko. Tas ngayon, kagaya nyo, sinusuportahan nyo, tas si Kuya AJ, di ba? You got a gift for me, tas yung GVM, the jersey, shout out. Pero, yun, yung mga ganun na opportunities, bumubukas, and parang na-hype ako, kaya continue ko lang. Yun yung pampus mo ng, moral. Dati pa ba, balita ko, narinig ko sa'yo dati mo pa, gusto? Boys, so, gusto ko na talagang gawin to, more on, talaga, confidence, gano'n, yung self-doubt, pero, nag-wait lang talaga ako ng start, pero, napansin ko na, the more you wait, the more, madedelay yung, Tsaka, yung passion mo sa isang bagay, parang, diba, parang, nag-fade na. Pero, sa tingin ko, nag-boost yan nung binilang ka ni Bin ng Actually, guys,
Yung camera na yun, birthday gift ko sa kanya. Ay, birthday! Pero, alam mo na, kinuha na yung opportunity na yun para mag-vlog, parang ganun. Pero, share naman kami. So, saan niya talaga yun dapat? Pero, hey, babe, I'm gonna give you a camera, don't worry, I got you. Ikaw gamit na gamit sa'yo, diba? Tapos, diba, sasabi mo pa na may bala ka in the future na mag-review ng mga games, ganyan. Yeah. Magandang bagay yan. Kasi, definitely. diba, yung pagbablog ngayon, more on mix na siya eh. Hindi na puro basketball. Minsan, sa ibang sports, mag-review ka na rin. Diba? Yung mga ganung bagay ba? Yeah, that's in the future. Pero sa ngayon, basketball muna. Basketball. Night Shift Ballers. Yan talaga. Season 4. Yung season 4, ano yung grade mo naman sa sarili mo nung season 4? Let's say C+. C+. Mababa pa yan. Mababa pa yan, guys. Hindi ka pa, so ibig sabihin, hindi ka pa satisfied sa pinakita mo ng season 4? Satisfied in a way na nakita ko yung improvement ko from season 3. Pero, di pa din, alam naman ng iba't basketball player dito, never silang nasasatisfy sa game nila. Parang meron laging improvement na gusto makita sa sarili na. Pero, yung season na yun, satisfied naman. Pero, there's much better hands to come. So, eto, i-guide mo kami sa kung anong nangyari sa playoffs, nung quarterfinals. Tinambakan niyo yung Beloyski. You scored like 16 points, ilang 3 points yun, 4, 5. Yeah. Ano yung preparation nyo sa Beloyski nung time na yun? Actually, guys, talagang focus kami noon. 1 hour before call time talaga namin dun sa game. Kaya, sobrang focus talaga. Yung team namin talagang nagpa-condition kami noon. On that weekday, talagang maagap tulog namin. Tapos, yun, for me, sa sarili ko, yun nga, inagapan ko tulog ko, nagpa-condition. Tapos, nireview namin yung mga gameplay nila din talaga. Tapos, mentality lang talaga namin nun. Depensa. Kasi alam naman ng team namin na magaling sila sa fast break, gano'n. Tas, stress. So, pero, sa in-game naman, na-pressure kami nun. Kaya, talagang kung ano man ibigay nila, dapat talagang prepare kami doon. Kaya, kasi sinasabi ko nga kasi, naglaro kayo sa Gold Coast, diba? Sabi ko, home court mo yun eh. Yun nga wala yung mga binabarata mo mga 3 points sa Gold Coast, hindi sumasablay. Pero ito naman, on the other hand, yung semis. I-guide mo kami kung anong nangyari last 3 minutes ng semis. Guys, biggest heartbreak namin yun. Pero, we learned our lesson. Pero yung last 3 minutes talaga, parang, nataranta ata kami nun as a team, guys. Talagang, di kami nagsisiyan or anything. Basta talagang, nahanapan kami ng butas talaga ng Boleros. Shout out to Boleros, man. Like, they played with heart. Nag-adjust sila ng matindi. Nung nag-adjust na sila nakita nilang gumagana, hindi na kayo naman yung hindi yan talaga. Tapos, konti lang din players namin doon, guys. To be honest, wala. Yung si Richard Morris, talagang na-injured sa first quarter pa lang ata, early game. So, that was a big kasi wala nang pamalit kay Belang. Yung time na yun. So, pero, we tried our best. We learned our lesson. Pero, feeling ko yung heartbreak na yun, yung magpapatatag sa amin next season. So, ito ba yung magiging apoy o ito ba yung magiging mitya ng samahan ng Doms? Basta. Pero, yun, we have a fire in us now para sa season 4. So, last question, sa tingin mo ba itong social game natin, itong liga, nakakatulong sa mental health mo and why? Definitely, guys. Talaga, ang iniisip ko talaga sa basketball pa lang, since day one, since I was a kid, therapy talaga sa akin yung guys. May problema man ako, punta lang ako sa night shift, socials nyo, tas, yun nga, like I said, lagi akong may inaabangan every Sunday, which is therapy na din yun sa akin. So, yeah, thank you sa Liga mo, guys. Thank you din sa pag-support and pagsali. Of course. Last shoutout sa
Isa-shoutout mo. Shoutout, Hezi. Of course, shout out to my family. Shout out to Bean. Yeah, I love you guys. Shout out to Night Shift Bowlers. Sabi nga, Night Shift Bowlers on top, guys. On top. Thank you so much, Hans. Thank you, bro. Thank you so much. Mabuhay ang Hezi. Dito ulit tayo sa ating third guest. Walang iba kundi si Josh Bulaklak Bautista. Yes, sir. Ng Health Club pa rin ba? Health Club. So, nung season 4, paano mo i-grade yung sarili mo? Siguro walang kasi wala pa naman napatunayan nung last season. Parang lang, yung breeder lang nila Kuya Jin, pang support lang. So parang kung ako naman sa sarili ko, nagagawa ko naman yung role na gusto ni Boss Adi kung anong ko sa court. As long as sa tingin mo na-satisfy si Boss Adi sa... Okay, ako. So nung upcoming season 5, sabi natin madami ng changes. Yan, nag-iwalay. Sa tingin mo ba ito yung breakout season mo? Hindi ko din kasi masabi kasi yun nga, madami pa din kaming guards sa Ilang kayong guards? Ilang ba? Parang nasa 5 din ata. 5? 5 pa rin? Sino ba? 4. Kung 5 na yung guard nyo, pwede na kayo magtayo ng agency. Security guard pala. Security guard. So ito, sa Pilas naman tayo. Yung sa Pilipinas ba, nag-varsity ka ba sa Pilipinas? School lang. School. Sa school. So varsity, high school? High school. So first year high school, nag-varsity ka na? Hindi. Na-varsity ako, yung senior high na. Senior high, same. So, ako nga pala, bata ka pa, naabutan mo yung senior high. So, saan ka mas natuto? Pustahan o sa varsity? Sa pustahan talaga. Paano yung pustahan sa inyo? Nung nasali ako, ang pinakaunang pustahan ko talaga, ice water talaga. Ice water. Tapos nung parang yung mga kabarkada ko nakikita na, sige, pwede na makipagsabayan siguro sa money game. Parang yung first pusta ko, 100. Bata pa ako, sabi ko, laki naman yan. Parang tig-20 kayo. Kabado pa din. Bata pa nga Yun. Kinakabahan talaga. Saan tong lugar? Batangas, di ba? Sa Rosario, sa amin. Rosario, Batangas. So, kapag nagpupustahan kayo, sino yung mga kalabo? Kaidaran nyo o mas matanda sa inyo? May ibang kaidaran namin, may ibang mga veterans na talaga. Parang gusto lang. So, sa mga veterans, natuto ka onte? Feel ka. Doon ka mas natuto, no? Sa experience. Ano yung pinakamalaking pustahan na nilaruan mo? Mga 1K. 1K. So, tig 200 kayo. O may manager kayo nun? Wala. Amen. Kami. Nanalo kayo neto? Minsan panalo, minsan tabla. Minsan wala, talo talaga. Dumadayo kayo o dumadayo sa inyo? Nadayo kami, minsan bakit kasi yung court sa amin Kaya wala masyadong nadayo sa amin. Pero may nagtitiis naman. Ganun. Sinong SK dyan sa nyo? Wala. Nasa na. Yung huling SK na umuwi, nasa Pinas ako. Nasa Australia na din. Nag-Sydney na. Shoutout SK Marion. Yung issue daw kasi sa amin, yung court namin is parang private, may-ari, may so parang hindi agad magalaw. Yung may-ari ng lupa, ayaw na. So hindi alam kung nasan yung papel, kaya hindi magalaw. So yung titulo, ayaw nilang isugal yung pagpapagawa kasi baka kunin lang din that's good. So nung sa varsity ka, ano yung pinaka-mataas na liga na nilaruan mo? Wala. Lang yun? Ano nga yung tawag dun? Municipal meet pa lang? Municipal meet. Itong municipal meet, yung mga kaidaran mo yan, diba? Mga Tatiyo mo, tatindi. Yung... ayos din. Pero, pangit kasi yung coach namin. So, hindi mo trip yung coach natin? Hindi naman. Parang may time kasi na may chance kami makalagpas ng municipal. Parang lamang kami ng malaki. Tapos ilalabas kami kasi ang gusto nga, 'di ba? Lahat naman ng player gusto playing time. So ilalabas kami. Tapos kung kailan makahabol, saka papasok ulit kami. So parang nung huli nagka-momentum yung kalaban kami from the bench. Wala. Anong laruan mo na sa Pilipinas? Guard ka pa rin? Nung mga 15 scorer talaga yung nabago lang nung napa-junior na ako,
parang sila, yung mga kasagpi ko, yung mga kabarkada ko kasi, mga scorer talaga. So, naging role player na lang na point guard talaga. Point guard. So, yung pumunta ka dito, kailan ka pumunta dito sa Australia? 2023. So from Pinas, nung naglaro ka dito, binago ba yung laruan mo? Yun na talaga. Ganun talaga. So, kung ano yung pinapakita mo ngayon, yun yung pinapakita mo sa Pilipinas. Yun na din yun. Kasi yung iba, nag-adjust di ba? Na dati, kahit sabi natin, undersize, dati ang laro nila, forward. Pagdating dito, mas maliit sila. Nag-guard. So, ano yung mas, tatihan, sabi, scorer ka. Ano yung mas gusto mo? Fast break o yung set play? Kung ako, fast break. Kasi dun kami talagang mas nakaka-points sa fast break na. Fast break. So, ever since, yun yung weapon mo, fast break. Fast break talaga. Pag half court ba, ano yung mga gusto mong gawin? Saksak ba o 3 points? Sa pool naman, wala ako shooting. So, salaksak talaga. Saksak talaga. So, pag nagsiset play kayo, since guard ka, ikaw ba yung guard na pass first o shoot first guard? Kailan ba? Nung high school? School? Sa Pilipinas ka? Or dito, sabihin natin? Ako talaga, pass first talaga. Parang sarap sa feeling pag naka-assist ka talaga. So, sabi natin, di ba? Pass guard. Sino yung pinaka-idol mo na basketball player dati? Lebron talaga ako dati kahit. So yung mga passing ni Lebron yung ginagaya mo? Nung scorer nga ako nun, Lebron. Tapos nung naging point guard na, yan, sila John Wall. John Wall. Kasi quick quick guard din yan diba? So, rebound ganyan, dinidiscard mo din ba o more on yung talaga alam mo may rebound, takbo ka na. Oo, ganun. Ganun. Pampustahan yun. Pampustahan. Una kong nakita si Josh maglaro sa Logan Garden. Doon ka ba una naglaro dito? Yun yung pinakauna kong parang community nung nag-invite. Paano ka napunta sa health club? Ay, kay Kuya Jin, ka-work kasi Kuya Jin. Okay. So parang noong una, hindi ko alam, wala akong naririnig na night shift ballers. Sasabi, may liga daw sila sinasalihan, manood daw. Tapos yun na, hanggang sa nakikisocial na ako sa health club. Tapos nakita na ni Boss Adi. Tapos yun, tinanong ako kung gusto ko na daw maglaro. Ikaw, sige. So itong So ito sa upcoming season, ano yung preparation na ginagawa mo sa sarili mo? Ako, ini-improve ko magka-shooting. Kasi minsan kasi, pag wala na akong option na pasahan, parang wala na akong purpose, parang wala na, parang kasi, stuck na ako doon na. Kadalasan kasi sa guard dito sa liga natin, laging may shooting. May ganun talaga. So, dapat kasama sa weapon mo yun. Kasi ang given na sa guard yung pass break Pero ang tanong lagi dyan yung shooting. Nga, pag set play na, wala. Feel ko, wala akong bisa sa ganun. So, last question, bago kita, i-let go. Ano yung, sa tingin mo ba itong social game, liga, may tulong sa health, sa mental health mo, and why? Sa akin, malaking tulong kasi, yun nga, basketball lang yung parang, basketball yung, basta nakakalimutan lahat pagka nagbabasketball ka, tapos yan, tawanan sila. Tapos parang, ba't sila? Ikaw? nakikisali, ganun. Tapos yan, parang talaga, kulit ko talaga pag mga social, doon ko nalalabas yung kulit. Pag sa amin kasi, sabay lang shoutout muna ba? Shoutout sa family ko sa Pinas, tsaka sa mga tito. Ingat kayo dyan, ingat. Tapos si Josh Bulaklak Bautista ng Health Club. Maraming salamat, boss. Ito, introduce natin ang next guest. Walang iba ako din si Dave Pau Jimenez ng Mr. CC, ang reigning 3-point king natin. Yes, welcome sa ating podcast. Thank you. Dave, nung season 3, sumali ka din ng 3-point shootout, di ba? Season 3, sumali. Anong score mo nun? 2. So sa tingin mo, itong season 4, dahil nandyan tayo sa Nissan Arena, nandito tayo sa Nissan Arena, kaya ka pumutok? Home court. Home court ko din. Kala ko home court po din yung local beto. So, eto, nung nag-3-point shootout, first round, medyo okay lang di ba? Si Hans, mga 11 po sa 8. Ano yung nag-trigger sa'yo nung final sa tingin mo?
Shooting touch lang. Na-feel ko lang na parang maganda yung tira ko today. It's like, parang may feeling ako ngayon. Kasi some days, when you don't have it, wala talaga, di mo talaga feel na papasok. Pero yung day na yun, feel ko talaga na parang, I was hot. I was like, I just kept going. So, yeah. Yung time na yun, kasi nung malalayo, yung 3 points, yung, di ba, nasushoot mo. Yeah. Nashoot mo ba yung dalawa? Isa sa ano. Yung laking bagay. Tapos, so, ibig sabihin, 8 yung nashoot mo sa malapit na 3 points. Di ba? So, syempre, nung sumali sa 3-point shootout na sa finals, pero nung season 3, di ba, nasa finals din kayo. Ano yung sa tingin mo nagbago kung bakit hindi kayo napunta ng finals? Parang wala kami masyado sa condition. To be honest. Kasi na-beat kami nung Gold Coast. I feel like sa takbuhan, hindi kami masyado na nakahabol. And parang yun lang din. Tsaka hindi kami masyado nakapaglaro like with each other kasi most of the time, laging missing yung iba. Hindi kami laging kompleto. That's like the first time na with each other and everything. But it's just, like yung feeling lang sa each other na parang like finding where everyone's spot is. Kasi usually Codex, si Feliciano, like his spot is there, but not all the time everyone knows that. So it's like, parang wala yung, parang nagja-jumble. Like I was just looking for my shot. So like for me, hindi ko masyado nakikita yung space. Parang ganun. Yeah. Kasi usually pagka, may iba to mga kalaro ko dati. Like I'll know where everyone is. Parang ganun. Pero at that time, parang naman na mind blank in a way na, tsaka naisaan din kami ng Gold Coast. So yung, paano mo i-rate yung sarili mo nung season 3? Balik tayo sa season 3. Paano mo i-rate yung sarili mo? Out of, like, so 1 out of 10. Anong? 4. 4? Yeah. Could have been better. Pero nung season 4, ano yung rating mo sa sarili mo? Slightly better, probably 5. Could have been, like, that's not my, like, I feel like I could play better in a way. Like, I could, like, with limited minutes. Sa tingin ko yung season 4, magandang pinakita mo nung kalaban nyo, Dahlia. Ilang sunod-sunod kang 3 points din nun. Diba? If I'm not mistaken. Pero yung, diba, sabi natin, nung elimination round, isa lang talo nyo sa ISO. Diba? Tapos yung sa ISO, ganda din yung pinakita mo. Tapos, pagdating nung playoffs ba, nagbago yung yung intensity nyo as a team? Sa tingin mo? Yeah, parang it's a bit tense for everyone. Like, kasi usually we're used to being like in a lead most of the time. Pero yung hindi kita, I feel like everyone's trying to find their own shot. Everyone's trying to like make a basket. Pero like, it's just not falling for everyone at the time. So, yun lang yung like, big factor na rin. Big factor na rin, like, kahit yung open layouts din namin, di rin makapasok. Nakailang opportunity or but, pero hindi lang talaga nagpo-fall. Tapos nawala din kami. So, next season, sisig ka pa rin ba? Yeah, I think so. Yeah. Hopefully. I just wanna make sure na same team ka pa rin. So, anong ginagawa mo as individual for season 5? I feel like it's more towards like, I know my role as in the team. Like, I'm not in the ball dominant, like role. So I'm trying to practice just catch and shoot. Defense, just, stamina, and like running. Just, building stamina up, trying to stay in shape. Pero mahirap ngayon, Christmas season pa. Mahirap pa. So, uwi ka ba ng Pilipinas this Christmas? Hindi. So, di ba, mahaba pa yung mga panahon for the next season. Ang team mo ba, ang sisig ba, nagko-communicate each other how to practice? Sabi na, pa-condition tayo, ganyan. May ganun ba? O wala pa? Wala pa. It's off-season pa lahat. Off-season. Nag-message ko yan, madaming inuman. Madaming nag-react pag inuman. Pero paglaro na, wala. Ganun naman yata. Halos lahat maganda din kasi sa ISO, like they've been playing together for years. Yes. Maganda din mag-build ng chemistry, like you know how everyone plays in a way. Like sa amin sa isa is that we know how we play, pero hindi lang sanay na like in a 5-on-5 manner. Yeah. So sabihin natin sabihin natin yung iba hindi masyadong nagkakamuyan, mga ganyan. Parang ganun, yeah. Kasi yun yung error namin last year. Madami may turnovers kasi we expect people to be in a specific spot pero hindi lang nagko-connect yung isa't isa. So,
Then yung flow namin. Kailan ka dito ka ba pinanganak sa Australia? Hindi, nag-move ako dito, 10 years old ako. 10 years old. So, galing kang Pinas? Galing Pilipinas. So, saan kayo sa Pinas? Cavite. Cavite. Dasma. So, nung nasa Cavite ka, marunong ka na mag-basketball? So, dito ka lang talaga natuto? Dito lang. Pagdating ko dito, naglaro ko rugby. Hanggang... pero nag-start ako yung rugby, tapos AFL, tapos nag-start lang ako basketball mga 15 siguro. First time ko kayo na-meet sa Jester. So, yun yung first time mo maglalaro? First time ko na-meet ko kayo nun. So, late bloomer ka na? Late din ako, di ako naglalaro nun. So, di ba, kaibigan mo si Hans. Nung nagbabasketball si Hans dati, hindi mo siya samahan o? Parang siya, yung nag-umpisa siya nag-basketball, doon na nakita. Kumbaga, inagahit ka ng mag-basketball. Yeah, doon na sumasali. Tapos yun, nakita namin si Kuya Jay Data, yung nag-aya sa amin sa Jester. So, nung nag-basketball ka na, syempre may iniidolo ka. Sino idol mo? Stephen Curry. Stephen Curry. Stephen Curry. So, parang hinulma mo yung laruan mo from Steph Curry. Yeah, in a way. I try to, pero it's a different kind of game. Nung nag-basketball ka na, kunyari, ito, first-hand basketball, meron ka bang, sabihin natin, ginagayaan o meron ka bang first-hand idol na, gusto ko laro na ito, gusto kong gayahin to? Not gonna lie. I like how Kuya Mouse was playing back at Jester. I remember. He was really good. Shooting, no? Shooting, more on shooting. So, yun talaga yung nakakapag-ano sa'yo, yung shooting. So, eto, ikaw, magaling ka din finish left and right, gano'n. Lagi mo pinapractice yan? Yeah. Pero when I get the chance, because usually when I work from home, pumunta ako Logan Metro, magpa-practice na. Kasama ko kapatid ko, nag-ano lang kami, lalaro-laro. Panganay ka ba? Panganay. Dalawa. So, yung doon ka nagpa-practice sa Alos Pakate, sa Logan Metro? Yeah. Kasama yung kapatid mo? How's it like yung kapatid mo ba nung natuto ka mag-basketball? Marunong na rin siya o natuto din sa'yo? Natuto din siya. Di siya marunong, di siya naglalaro ng dati. Sabay kayo? Halos sabay. Di siya, late bloomer din siya. Nag-start din siya ng mga 15 din siya nag-start nag-basketball. Kasi he was like fat back then. So he was just playing games. Pero nung tumangkad-tangkad siya, inisip niya mag-basketball. Grabe, tangkad niya sa'yo ngayon, no? 6 foot siya kayo. Grabe nga. Yung daddy mo, nagbabasketball din dati? Nagbabasketball talaga, pero di lang niya kami na-influencean. Para usually siya lang mag-isa pag naglalaro. Hindi ka siya nasaba? Hindi ako nasaba. Kaya pala. So, ito, yung baka tayo magtabos. Ito, sa tingin mo daw, itong social game natin, itong liga natin, it helps you mentally? Oh, definitely. Yeah, definitely. Paano? Paano lang, forget about the stress from work. Kasi usually you're coming straight from work. Tapos, parang, like, you're just getting rid of the stress. Tapos you get home, you rest. Like, parang ano lang. Just a good waste of time instead of staying home, doing nothing, just thinking about nothing. So, mabuti, pinapayagan ka ni jowa mo. Sanay naman. Okay. Matagal lang kami. Buti naman. Kasi iba, hindi pinapayagan. Yun mahirap You're lucky. You're lucky. Alright, any shout-out? Shout out to my parents, mom and dad. Shout out to Philippines. So my lola's here at Australia at the moment. So shout out to him. And shout out Glenn. So that's for you, Dave Pau Jimenez, the 3-point king of SBC. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. So our next guest natin, walang iba kundi si Kaloy, the Dakig Assassin. Welcome sa ating podcast. Thank you, KD. Si Kaloy, naglalaro na siya sa SBC for 3 seasons, di ba? Since 2 eh. So, season 2. Season 2, he was playing for JD Pinoy. 3rd season, champion, New Life. 4th season, New Life ulit. So, sa 5th season, anong team ka? Ano na ako eh? Niños. Breaking news pala to. Niños. So, paano ka napunta ng Niños? Tamang sales stock lang ni Boss Abu. The sales stock ka ni Abu. Reggie Abu. So, di ba paano ka sinales stock? Parang naglaro kayo, social game, o? Ang ano kasi, after ng 3rd place namin, battle for 3rd no, last season, nag-decide sila na wala mo ng New Life. Yes, tama. Decide mo na sila na wala. So, ako, bilang gusto ko pa rin maglaro sa SBC, naganap muna ako ng bagong team. Tapos, ayun, nakausap ko si Boss Abu. Yun na yun. Contract signing. Oo na. Oo, na agad.
Pero legit yung sinasabi ni Carlo na na nagsabi ang New Life na hindi na sila lalaro. Tapos after 3 weeks, nagsabi kunin ulit yung spot. Tapos siguro doon ka na nakuha ni Reggie nung before. Tagal na ako nag-commit. Mahirap naman. Siyempre, new team. So, new team next season, ano yung ginagawa mo individually para maging ready for the next season? Maglaro lang na maglaro. Mga casual game, may casual games tipo sa Abo, may practice din kami minsan. Sila pag-condition lang, wala mo nang buffet. Iwas buffet. Sana all. Nakakapag-hindi sa buffet. So yung sabihin natin, season 2, grabe yung kamay mo ng season 2. Di ba? Grabe yung tapos, pagdating mo nung season 3, champion guy, di ba? Pero medyo, hindi ka na yung main guy eh. Diba? Hindi ka na yung main gunner. Kasi nung JD Pinoy, grabe yung kamay mo. Kaya ni Lance noon. So, ano yung ginawa mong transition from that role to pagiging champion mo? Ano role, naging role mo sa New Life? Ano lang kasi, yung New Life na team, lahat yan Northside eh. Lahat kami Northside ng time na yun. Sila Buds, nakakalaban ko na yan sa Moray Field, Rockville. So, alam na namin laro ng isa't isa. So, kumbaga, kahit hindi kami mag-practice, alam na namin, like, may roles na kami. Kahit hindi na magsabi-sabi. So, ako, tinanggap ko lang yung role ko bilang sub off the bench lang ako. Tapos, shooter ko pag kailangan. Tapos, wala, laro lang pag kailangan. Pag hindi, tamang support. So, kasi nung season 2, ikaw yung 3-point king natin, di ba? Kaya nag-champion doon. Bago lahat ng mga bata yan. Ako muna. Ikaw muna. Bago pa may cash prize. Matindi to. Tapos nung season 3, nung pinasok ka, pumutok ka agad, di ba? 2 3 points ka agad. Yung New Life? Oo, yung championship. Okay, isa lang ata ako. Isa lang. Pero, at least, di ba? Nung pinasok ka, putok ka agad. Ready na ako. Ready palagi. So, nung season 4, nawala yung mga key players nyo, si Brandon, si Jeremiah. Ano yung naging role mo naman this season 4? Yung role ko, nag-up konti dahil wala ngayon dalawang key players namin. So, ganoon pa rin, stay ready pa rin, off the bench pa rin ako. Pero more playing time. Pero, more on ganoon pa rin yung role ko. Pagpasok, tira lang ng tira, walang hesitation. Tira lang. Kasi nung season 2, grabe yung kamay mo, no? Di ba? Kumbaga, ang dami, actually, yung season 2, ang dami na tao sa JD Pinoy. Kasi ikaw, kaya mo pumutok sa 7 3 points, mga ganyan. Si Lance, 2020, ganyan. Pero may Vincent Baring kayo dati. Yung point guard namin. Grabe yung pagiging point guard ni Baring dati. Talagang pure point guard. Matagal mo nang kakampi to si Vincent Baring? Hindi. Moron nakakalaban ko lang siya sa Moray Field. Tapos may ilang invitational sa Gold Coast. Tapos nagsama kami. Pero wala kaming liga na kami magkasama. Pero pag siya kasi, grabe yung point guard. Like yung niya, mindset niya. Kasi bira ka lang makakita ng point guard na gano'n na pass first, di ba? Oo. Iba na yung mga point guard niya yun. Kasi makita kita dati no season 2. Nagkakat ka lagi kasi alam mo, papasahan ka. Basta pag ko yan, kami, eye contact kami, matik na yan. Matik. Kasi, na kwento sa akin ni Vincent yan. Sabi ko, hindi ko pa nakita to si Kaloy maglaro dati. Tayo saan mo nakita to? Sabi, parang may isang nilaruan ka daw nung final sa Moray Field or something. Bumanat ka yata ng 8 3 points daw. Totoo ba yun? Ata yun semifinals. Semifinals. Kalaban niya si Vincent yan? O... Hindi. Nanood lang ata. Nanood lang. So, doon ka na-scout ni Vince. Oo. Kasi bago-bago pala ako nun sa liga na yun eh. Tapos... Kailan ka ba dumating dito sa Australia? 2022. Pero dito kasi ako pinanganak. Dito ka pinanganak? Dito talaga ako. Okay. Melbourne, Brisbane, tapos lumipat ng Pilipinas. So, ba't ka umuwi ng Pilipinas? Mga family stuff. So yung family mo nandun talaga? Lumipat. Nag-decide sila bumalik sa Philippines. Pero as a grow up, citizen ka na talaga ng citizen ako. So hindi mo inaalis yun na... Hindi. So nakadual ka, ganyan? Parang nakadual ako. Saan nag-aaral sa Pinas? Sa Don Bosco nung high school. Makati. Tapos UST nung college. Makati dati. Yung high school ako, yun yung mga nakaka-tune up namin lagi. So sa Makati, saan ka natutong mag-basketball?
Sa Pilipinas na ako natuto mag-basketball. Kasi dito ako lumaki. Walang mga sport yan. Cricket, football, rugby. So, nung lumipat ako, pero dati, pinapanood ko yung dads ko. Kasi may mga Pinoy League dito. Pinoy League. So, yung sa Pilipinas, sa Don Bosco ba, nag-varsity ka? Nag-varsity ako nung second year. Second year. Anong year yan? Nung high school ka? 2010 ata o 11? 2010. Bata-bata ka pa pala din. Walang bata. Nung college, bumalik ka na dito o doon ka na? After ng college, bumalik ako. So, nag-college ka ba doon sa Pinas? Saan nag-college? Sa UST. UST, nag-varsity ka doon? Hindi na. Kasi, pero may pathway sana. Team B. Pero mapuwa. Pero, mas gusto ko kasi mag-engineer. So, nag-engineer ka sa UST? Okay. So, sumali ka sa di ba may mga inter-department? Sumali ako sa mga. Yun, kahit yun yung liga, ganda pa rin lang. Maganda liga. So, may mga UAP, NC player dyan, matik yun Naabutan mo si Pereira? Naabutan ko yun. No, first year ako, parang pag-graduate na ata siya, lalakad na. So, yung nag-UST ka, umabot ka sa inter-department o? Inter-department. Ikaw yung pambata ng engineering. Parang new life lang din yung role. Parang ganun lang. Yung. Grabe pa rin talaga mga player. So, yung nilalaro mo dito, laruan mo na dati pa? O binago mo? Hindi, mostly ganun pa rin. Itira sa labas, mid-range minsan, okay lang. Shooting guard, ganyan. Catch and shoot, ganyan. Pero nung una talaga, nung high school, big man. Big man. Matangkad ka So, kaya mo din puminish, no? Sa ilalim. Kaya, pero pag kuwari si Lance ang kalaban natin. Si Lance yun. So, what do we expect from you being like in a new team next season? I think, mas makita yung laro ko ngayon bilang sabi ni Boss Abu, parang mas malaki yung magiging role ko sa kanya. Like, parang key players. So, ayun, mas makita yung mga tira ko, yung laro ko ba? Makita yun. Kasi si Reggie, alam na naman natin na pass first. Nagga-guard din siya, pero magandang pumasa to si Reggie. Isa pa yun sa mga key points ko bakit ito. Sell stock ni Reggie sa'yo. So, eto, bago tayo magtapos, etong social game ba at yung liga, do you think it helps you mentally? Naman. How? Paano? Kasi sa akin, nag-work, nakaharap lang sa computer screen, mas may mga math problems, mga engineering. Yung mga simpleng 2 oras, 3 oras na wala ako sa bahay, nag-exercise pa. Which is maganda din. Na wala yung work sa isip ko kahit mga problema ba. So, yan nakakatulong din siya. Nakaka-relax din siya. Kahit nakakapagod. At least, di ba? Busy tayo sa trabaho, pero nag-basketball, tanggal ang stress. Tanggal talaga ang stress. Any shoutout? Bago tayo shoutout sa pamilya ko, sa tatay ko, sa Pilipinas, palagi nanonood yan. Tsaka sa girlfriend ko, nasa bahay. That's it for you, Kaloy, tataging assassin, Villaruel, ng Niños. Maraming salamat, boss. Thank you. Good luck next season.